Sa dinami-dami ng tao sa mundo, iba't iba ang ating nakakasalimuha. Nakikita? Samot-saring madla ang sa iyo'y sasalubong. Maayos ang buhok, malinis, maaliwalas at higit sa lahat ay maporma. Tunay nga ang buhok ang crowning glory ng isang individual. Ngunit, sino nga ba talaga ang nag-aalaga nito bukod sa ating mga sarili? Nariyan ang mga parlorista para sa mga kababaihan, habang mga barbero naman ang bahala para sa mga kalalakihan. Lingid sa kaalaman na nakakarami, hindi ganun kapamilyar, iba sa gawain ito at kwento sa likod ng paggugupit. Sabado, ordinaryong araw lamang sa iba, ngunit sa katulad ni Mang Juan, ito ay hindi pangkaraniwan. Sa isang bayan ng Imus, Cavite, matatagpuan ang maliit, ordinaryo, ngunit komportableng pagupitan. Gupit dito, gupit doon, mapabuhok man o bigot at balbas ay kanyang ginugupit. Puhunan ng sipag at tiyaga sa ganitong uri ng hanap buhay, ika nga niya. Kasama rin daw ang mga gunting, suklay, electric razor at blade na kanyang kaakibat sa loob ng halos 20 taon sa industriya ng paggugupit. Kasi 20 years na, 19 years na ako gumugupit, kasi 20 years na. Kasi nung tinayo ko ito, hindi ba gumugupit? Hindi, ano po yung nabisok sa inyo para magupit? Ganito yan eh. Hindi po, professional photographer ako sa Philippine Army. 10 years akong kumukuha. Ngayon, nung hindi na ako fit to work, siyempre, gusto kong bumuhay ng pamilya. Naisip kong ganito. Pero may background na ako sa manggugupit, dahil puro big time na manggugupit mga kamag-anak ko sa Makati. Kaya naisip ko, para bumuhay ng pamilya, may konting background ako sa manggugupit kalsada. Dahil tayo ko. Sa isang araw po ba, mga gano'n po karami yung customers? Hindi pa siya ng ano dito, yung dami ng customer eh. Hindi pa siya dito, yung binabayad ng customer. Kasi katulad ko, pag dumating yung customer ko siman, pag nagbayad ng 500, hindi na ako mag-customer. Pag dumating yung customer kung kapitan ng bag ko, 1,000 yung magbayad. Kung pagbabasyahin mo, kung yung dami ng customer, hindi ko kaya sagutin yun eh. Dahil may time na pag bumabagyo, umuulan, hindi kami makataglima. Yung pinakamalaking kita sa ganitong negosyo? Kikita ako ng 3,000 isang araw, pag linggo. Kaya ko sa akin ganun pala kita ko dahil kasama tip. Pero kung pagbabasyahan mo yung ulo lang, malabong kitain yung 1,500. Kasi mas malaki yung tip kaysa ibinabayad. Siya ay isang artist kung ituring, mabuting asawa at ama sa 4 na anak. Sa katunayan, bunga ng kanyang sipag at tiyaga, siya ay may regular ng customers na siyang kinagigiliwan. Kumusta naman yung paggugupit ni Kuya? Ayos naman, ayos naman. Tsaka kasi si Kuya, pag nagugupit siya, dahan-dahan niya talaga, hindi nagmamadali. Tsaka kukwentokan ka niya, sobrang makwento si Kuya. Parang habang nagugupit, hindi ka lang ginugupitan talaga, parang na-entertain niya. Kasi nalilibang ka, nakakalimutan mo minsan pati problema mo kasi kung mga kwento ni Kuya medyo. Tsaka pag nagpapagupit ako dito, si Kuya talaga hinahanap ko. Kahit na sobrang bakante yung 2 barbero niya. Bukas ang barbershop na kanyang pag-aari, alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi sa loob ng 7 araw. Kumikita siya ng 3,000 sa isang linggo, depende sa tip ng kanyang mga kliyente. Seryoso at maingat si Mang Juan sa kanyang trabaho. Mitikuloso pagdating sa kanyang produkto. Sinabi niyang hindi basta-basta ang paggugupit ng buhok. Maaaring mainis ang mga customer kung palyado ang hawak ng gunting at maaari ring umani ng puri kung napakaganda ng hagod ng kamay. Noong nagsisimula pa lamang daw siya magupit ay halos bara-bara daw ang kanyang paggupit. Yung masabi lang daw na nakapaggupit siya. Ngunit habang tumatagal, natuto daw siyang humawak ng gunting. Ano po kaya yung lamang niya sa ibang barber? Kasi pagdating sa lamang may hello pagsalita pagdating sa lamang
maaari yung ibang pagkakaiba ng shop namin sa kanila. Yung iba kasi walang aircon. Tapos yung iba, may aircon nga kaya lang, hindi presentable. Yung iba may aircon, hindi sila marunong makihalubilo sa mga customer. Makiharap. Gupit lang, gupit lang. Kaya kasi hindi ko kaya tanggapin yung barbero lang. Artist ako. Hindi ako yung basta gugupit lang. Artist ako. Inaayos ko yung buhok, hindi yung pinugupit ako. Hindi barbero ang unang trabaho ni Mang Juan. Isa siyang professional photographer sa Philippine Army. Hindi man daw malaki ang kita sa paggugupit, ngunit ito daw ang ninanais ng kanyang puso. Kung sa tutuusin, hindi raw makakabuhay ng pamilya ang simpleng paggugupit. Sa pagpupursige sa larangan ng paggugupit, maaring lumago ang munting hilig nito. Sa kabila ng mga kuro-kuro tungkol sa mga kwentong barbero, binigyan din niya na ang kanyang trabaho ay marangal at hindi may ituturing na kwentong barbero. Alam tayo, di ba parang matagal na nasalita ng Pilipino, kwentong barbero. Oh. Bakit nagsimula yung gano'n? Wala katotohanan yun. Ano ba yun? Ano bang masasabi May niyo? sinasabing kwentong kutsero, bibigyan ko ng pagkakaiba at saka kwentong barbero. Ang hindi dapat paniwalaan, yung kwentong kutsero. Alam mo bakit? Sila yung mga nagdadala ng balita dahil nadadaanan nila. Bumabiyahe yan eh. Kung hindi nakikita niya sa kasada, yun yung pakarating nila sa taong kausap nila. Ang barbero hindi. Nasa isang pwesto lang. Kung hindi ibabalita, kung halimbawa lang, may nasagisaan doon, wala pa 5 minuto, alam na namin, bakit namin alam? May nagbalita sa amin. Sino ang sinungaling? Yung nagbigay ng balita sa amin. Kami barbero, siyempre kakausapin namin yung ginugupitan namin. Ganyan. May balita na. Hindi sa amin galing. Kaya yung kwentong barbero, kumalat na lang yun. Hindi kami umalis dito eh. Paano na yung malalaman may namatay doon? Nandito kami nakaupo. Kaya wala katotohanan yun. Kwentong barbero lang yan. Wala katotohanan. Mga Sa mamaya. kasi, sabi mo, hindi lang ako barbero, artist ako eh. Yung contribution ko, tulad sa kanya, yung itsura niya, napapaganda na laki ko pa. Diba? Oo. Kami nag-aayos kami ng itsura ng tao, hindi kami nagpapapangit. Yun nga ako. Ano po yung mapapayo niyo sa mga future na gusto maging barbero? Kung mamamasukan lang sila, magtaga muna sila sa maliit na kita. Hindi lang kumikita ng malaki, nag-umpisa sa malaking kita. Nag-umpisa sa mababang kita. Kahit anong profession, sasabihin mo, hanggang umabot ka, malaking kita. At nauunahan mo sila pero kung araw. Ngayon, may mga shot na doon, diba? Sa baba. May shot na yan. Clement, may shop doon. Saka sa Terry Please. Mga dating barbero lang yun. Kaya ba nag-iisip din ng kakangatang buhay nila? Hindi habang buhay na makikingpit na sila. Yun nga. Kailangan tagayin mo na yung konting kita. Hindi ka kagad kita na malaki. Ano eh. Parang kumukuha ka muna ng maraming customer na magtitiwala sa galing mo. Pag marami ka ng customer, doon ka na pagbibigyan ng mga maraming tip yan, nakakaipon ka na, basta makakaisip ka na pagtatayo ka ng sarili ng shop. Sa likod ng mga kamay at gunting, siya'y nananatiling matagumpay sa kanyang larangan, trabahong maaaring mauwi at ipagbunyi. Ako po si Angelica Alvarez at ito ang Istorya sa Likod ng Kwentong Barbero.